Magko-convene kami ulit bilang Korte sa July 29. At doon namin sama-sama, in person, mako-consider yung formal answer ad cautelam ni VP Duterte at yung reply na pinadala naman ng prosecution. Parehong kinomply nila yan within the specified time frame. So muli, mga patunay na di tulad ng sinasabi ng iba, the impeachment trial is alive and ongoing. And at any one time, may mga motions din na pwedeng isumite ang sino mang panig sa kanila para sa konsiderasyon ng aming mga senator judges. The motion to dismiss, as far as I understand it, kasama na doon sa formal answer ad cautelam ni VP Duterte. Pero para sa amin, mga senator judges, ibang understanding ko sa tungkulin namin. It is to conduct a trial. Pinagdebatihan pa namin. It is to conduct a trial forthwith. At para makaboto kami eventually na convict ba, acquit ba, kailangan naming madinig ang mga ebidensya sa bawat article of impeachment. Kailangan naming matignan at mapakinggan ang bawat witness sa bawat article. Due process requires it. Hindi naman pwedeng mayroon lang motion to dismiss, pagbobotohan na namin, dismiss, in effect, acquit. Gayon din, hindi naman pwedeng, hindi pa kami nagkukondukta ng trial, boboto na kami, convict. So, hindi yan patas. Whether sa prosecution, whether sa impeached official, higit sa lahat, sa ating publiko, kailangan marinig ng buong publiko ang trial na ito laban sa isang impeached official. So, hindi po ako sumasang-ayon na karapatan namin bilang Senate Impeachment Trial Court pagbotohan at pagdesisyonan na ng wala pang isang unang minuto ng trial yung motion to dismiss